Ako si Raisa, isang nurse sa Saudi Arabia. Akala ko maswerte na ako nang sabihin nilang may bakanteng kwarto sa staff housing. Nakakapagod ang duty sa ER, halos 12 hours. Kaya gusto ko na lang talagang makapagpahinga. Room 313, sabi ng supervisor habang inaabot ang susi. Napansin kong nagkatinginan ng ilang kasamahan ko. Para bang may gustong sabihin, pero hindi nila itinuloy. Pagpasok ko sa kwarto, ramdam ko agad ang lamig. Walang aircon pero parang nasa loob ako ng refrigerator. Amoy lumang kahoy, may halong antiseptic. Pinilit kong huwag pansinin. Pero nang sumapit ang hating gabi, doon na nagsimula ang kakaiba. May narinig akong tumatawang bata. Mahina lang. Akala ko guni-guni ko lang. Pero unti-unting lumalakas ang tunog. Tumigil lang ito nang bumangon ako at buksan ang ilaw. Pero wala namang tao. Lumipas ang ilang gabi. Mas lumala. Sa salamin ng aparador, minsan may nakikita akong anino. Isang batang lalaki. Nakatingin sa akin. Hindi ko makalimutan ang itsura niya. Walang mga mata. Puro itim lang. Namumuting balat. Nakasuot ng dugo ang hospital gown. Hindi ako makatulog. Tuwing pipikit ako, may boses sa tainga ko. Bakit mo ako iniwan? Sinubukan kong sabihin sa mga kasamahan ko. Pero tahimik lang sila. Hanggang sa may isa ang lumapit at bumulong. Raisa, huwag mong papansinin. Pero kung gabi na at bumukas ang ilaw sa banyo ng kusa, huwag kang lalapit. Kinagabihan, habang nakapikit ako, pilit na nilalabanan ng takot. May narinig akong bumukas ang ilaw sa banyo. At isang boses ang narinig ko galing sa loob. Halika na, Ate Raisa. Laro tayo. Nang gabing bumukas ang ilaw sa banyo at narinig ko ang boses ng bata, hindi ko na kayang tiisin. Tumayo ako, nanginginig at unti-unting lumapit sa pinto ng banyo. Wala akong inabutan, pero sa salamin may sulat gamit ang singaw mula sa malamig na hangin. Hanapin mo ko. Kinabukasan, nagtanong na ako sa isa sa mga pinakamatandang nurse doon, si Ate Meryl. Tahimik siya, tumango. Matagal nang may kwento ang kwartong yan. Noong dekada 90, may batang anak ng pasyente na tinirapan samantala sa quarters habang ginagamot ang nanay niya. Isang gabi, iniwan siya sa kwarto. Nasunog ang kabilang wing. Hindi siya nakalabas. At ang room 313, yun ang huli niyang pinagtuluyan. Hindi raw nahanap ang bangkay ng bata na abo at mula noon, kada taon, may bagong nurse na nakakaramdam ng presensya niya. Naawa ako. Siguro kaya ako ang pinili ng bata kasi hindi agad ako natakot. Kaya kong makinig. Kaya noong huling gabi ko roon, nagsindi ako ng kandila sa loob ng kwarto. Nagsalita ako, marahang boses. Kung nandyan ka, hindi mo kasalanan ang nangyari. Hindi ka iniwan ng nanay mo. Naligtas siya. Pero ikaw, kailangan mo nang magpahinga. Tumahimik ang paligid. Pagkatapos ng ilang minuto, namatay ang ilaw ng banyo. Sa salamin, unti-unting nabuo ang isang hugis kamay, parang nagpapaalam. At mula noon, wala nang paramdam. Wala na ring naririnig na tawa o iyak ng bata.
Ang room 313 ay isa na lamang ordinaryong kwarto. Pero tuwing gabi, nararamdaman kong may malamig na hangin na dumadampi sa balikat ko. Parang isang batang nagpapasalamat. Tawagin niyo na lang akong Mang Celso. 5 taon na akong janitor sa isang lumang government building sa Riyadh na dating palasyo raw ng isang prinsipe noong 1960s. Ako lang ang tao sa buong ground floor tuwing hating gabi. Tahimik, malamig at malinis. Pero isang gabi, may kakaiba. Habang nagwawalis ako sa Marble Hall, ang Grand Ballroom ng gusali, nakarinig ako ng tunog ng high heels. Tumigil ako. Wala akong kasama. Wala rin namang event. Paglingon ko, walang tao. Pero ang tunog, tuloy-tuloy pa rin at papalapit. Pagtingin ko sa salamin sa dingding, may babaeng nakaputing abaya na naglalakad. Dahan-dahan, paikot. Hawak ang liig niya na parang may pilit siyang tinatanggal na kwintas. Pagharap ko, wala siyang muka. Tumakbo ako palabas. Pero sa bawat sulok ng hallway, may naririnig akong boses. Ibinalik mo na ba sa kanya? Kinabukasan, kinausap ako ng isang matandang Arabong maintenance. Tinapik niya lang ako at bumulong. Sa wikang Tagalog ko na lang po babasahin para mas maintindihan nating lahat. May nawawalang kwintas dito noon, asawa ng prinsipe. Nawalan siya ng ulo sa silid na yan. At hindi matahimik. Naalala ko, isang linggo na ang nakakalipas. May napulot akong lumang pendant habang naglilinis at isinama ko sa mga basura. Bumalik ako sa tambakan ng basura. Hinalukay ko ang basura para mahanap ko ang pendant. Kinagabihan, iniwan ko ito sa gitna ng Marble Hall. Wala akong ginawa, wala akong sinabi. Basta iniwan ko lang. Pero naglaho ang pendant. Walang nangyari. Tahimik. Pero mula noon, wala na akong naririnig na yabag o mga alingaw-ngaw. Malinis at payapa na ulit ang Marble Hall. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Salamat sa pagbasa ng kwento. Ako nga pala si Glenn, 34 years old at matagal na akong nagtitinda ng prutas sa isang palengke dito sa Jeddah. Gabi ang shift ko mula alas 6 ng hapon hanggang madaling araw. Sanay na ako sa katahimikan kapag patapos na ang gabi. Pero may isang sulok ng palengke na iniiwasan ng lahat. Yung lumang tindahan sa dulo na dating karnihan. Matagal nang sarado pero may mga kwento. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng saging, may batang babae na dumaan. Nakaabaya, may buhat na basket. Bili po ako mangga. Aniya. Mahina ang boses. Tinimbang ko ang mangga. Nang inabot ko ang mangga, bigla siyang tumingin sa akin. Namumutla siya. Walang puti ang mata, itim lahat. Nanigas ako. Paglingon ko sa tabi kong tendero, sabi niya, wala raw siyang nakita. Wala raw akong kausap. Nang gabi rin yun, naiiwan ko ang wallet ko, kaya napilitan akong bumalik. Napadaan ako sa lumang karnihan sa dulo. Walang ilaw pero
May naririnig akong naglalakad. May tunog ng kutsilyong kinakaskas sa mesa. Pagsilip ko sa loob, may nakita akong lalaki. Nakaputing balabal. May hawak na itak. May hinihiwang hindi ko maaninag kung karne o tao. Tapos, sabay-sabay humarap ang lahat ng nasa loob. Mga taong walang muka. Tumakbo ako. Hindi na ako lumingon. Sa araw na yon, sinabi ko sa amo ko na gusto ko na sanang lumipat ng pwesto. Doon ko nalaman ang totoo. May nangyaring masakir sa lumang karnihan noong 1990s. Pinagsasaksak ang 3 trabahador matapos mahuli sa pagnanakaw ng karne. At simula noon, gabi-gabi raw may batang namimili at mga aninong paulit-ulit na naggagapas sa wala. Ako si Reynold, mason sa isang proyekto sa gitna ng disyerto sa Tabuk. Ang trabaho namin, maghukay para sa pundasyon ng bagong luxury compound. Walang signal, walang bahay sa paligid. Buhangin lang ang makikita sa paligid. Isang araw, habang naghuhukay kami ng trench para sa tubo, may natamaan ang backhoe. Isang parang lumang simentadong pader. May maliit na butas sa gitna. Tinangka naming sirain, pero matigas. Isa sa mga kasama kong Egyptian ang nagsabing, "Huwag niyong galawin yan. Luma na yan. Hindi yan para sa tao." Pero syempre, trabaho pa rin namin. Binuksan ng engineer at doon namin nakita isang lagusan. Tunnel. Palalim, pababa. Mabaho at mainit na parang may humihinga mula sa ilalim. Mula ng araw na yun, nagsimula nang mangyari ang mga kakaiba. Una, nawawala ang mga gamit. Helmet, tools, kahit tubig. Pangalawa, may naririnig kaming yabag sa ilalim ng lupa, lalo na kapag 10 oras ng gabi. At pangatlo, may nawawala. Si Khalid, isang laborer, hindi na nakita kinabukasan. Wala ni Anino. Tapos sumunod si Tonyo, kasamahan kong Pinoy. Hanggang sa ako na lang ang naiwan sa crew na unang pumasok sa lagusan. Kinagabihan, nagising ako sa tunog ng pagsigaw. Galing sa ilalim ng trench. Tinawag ang pangalan ko. "Ray, tulungan mo kami." Pero hindi boses ng tao. Parang galing sa ilalim ng tubig. Pilit ginagaya ang boses nila. Kinabukasan, tinabunan na ng kumpanya ang lagusan. Pero huli na. Sa panaginip ko gabi-gabi, binubuksan muli ang lupa. At ako, walang magawa kundi mapatingin habang lumalabas mula sa ilalim. Hindi tao. Pahaba ang katawan, sunog ang balat. May mukhang sinusubukang maging tao, pero hindi pa rin sapat. Hanggang doon na lang palagi ang panaginip ko. At may isang araw na hindi ko na ulit na panaginipan yun. Matagal na rin naman akong nakauwi sa Pilipinas. Pero hindi ko po makakalimutan ang karanasan kong yon sa Saudi. Ako si Arthur, isang OFW sa Saudi Arabia. 5 taon na ako nagtatrabaho bilang driver sa isang lumang kumpanya sa Riyadh. Isang araw, inutusan akong maghatid ng mga kargamento papunta sa isang site na malapit sa disyerto ng Rab Al Khali. Ang tinaguri ang
empty quarter. Mag-isa lang ako sa truck. Pagkalampas ko ng alas 5 ng hapon, napansin kong unti-unti nang lumalamig at dumidilim. Walang signal, walang ibang sasakyan. Ang tanging kasama ko lang ay ang humahagibis na hangin sa disyerto. Habang bumabaybay ako sa kalsada, may nakita akong babae sa gilid ng kalsada. Nakaabaya at nakatalikod. Naisip kong baka naligaw. Huminto ako at bumaba. Pero nang lapitan ko siya, nawala siya. Napalingon-lingon ako. Tapos narinig ko ang mahinang ngunit malamig na bulong sa likod ko. Huwag kang lumingon. Lumingon ako at doon ko siya nakita. Maputla ang muka, nangingitim ang mata, at mistulang punit-punit ang damit na para bang mula sa sinaunang panahon. Ngumiti siya, isang ngiting kay lamig, kay dilim. Napaatras ako at dali-daling tumakbo pabalik sa truck. Pagkasakay ko, ayaw umandar ng makina. Sa salamin, nakita ko siyang papalapit ng papalapit hanggang sa bigla na lang akong nawalan ng malay. Nagising ako kinabukasan, nasa isang checkpoint na ako. Nahanap daw ako ng mga sundalo, tulala at nanginginig habang nasa gitna ng kalsada ang truck na walang susi. Simula noon, hindi na ako muling dumaan sa Rab Alkali. At bawat gabi, bago ako matulog, naririnig ko pa rin ang bulong sa tenga ko. Huwag kang lumingon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Elijah. 34 years old, isang electrician na nagtatrabaho dito sa Riyadh. 6 na taon na ako dito, pero nitong huli, parang ayoko nang tumagal pa. Sa isang compound ako naka-assign, exclusive at malayo sa sentro ng syudad. Ang mga unit ay luma, konting sira sa wirings, pero wala namang delikado. Noong November, pinadala ako sa isang bila sa gilid ng compound. Abandonado raw ito simula pa ng 2018. Pero may bagong expat na raw natitira roon. Kaya kailangan ng inspection at repair. Sa unang tingin pa lang, may kakaibang aura na sa bahay. Bukod sa sobrang tahimik ng lugar, malamig din kahit tanghaling tapat. Sa disyerto ha, may lumang palaspas pa sa itaas ng pintuan at itim na basahan sa may entrada. May kutob na ako noon pa lang. Pagpasok ko, puro alikabok, ngunit buo pa ang mga damit. Para bang umalis ang nakatira nang nagmamadali. Sa may sala, may nakatayong kandila sa gitna ng mesa at sa pader may sulat sa Arabic na hindi ko maintindihan. Parang dasal, parang babala. Habang sinusuri ko ang mga linya ng kuryente, napansin kong parang may gumagalaw sa second floor. Napaangat ang tingin ko. Walang tao, pero narinig ko ang yabag. Mabigat, dahan-dahan. Tao po? Sabi ko. Pero tahimik. Sumilip ako sa hagdan. Wala. Pero nang sumampa ako sa ikalawang baitang, may narinig akong bulong. Uwi na. Hindi ko alam kung isip ko lang yun o hangin lang. Pero sobrang lamig ng pakiramdam ko. Tuloy pa rin ako. Pagdating ko sa second floor, may 3 kwarto. Isa lang ang bukas, ang master's bedroom. Pagpasok ko, may lumang frame ng larawan sa side table. Isang Arabong babae, nakangiti
Pero ang mga mata niya parang galit. Sa ilalim ng kama, may maleta. Binuksan ko. May lumang abaya, retrato ng isang banyagang lalaki, at may kulay puting journal. Dito nagsimula ang lahat. Ang journal ay pagmamay-ari ni Karim, isang Lebanese national na dating naninirahan sa Bila. Dati siyang kasintahan ng isang babaeng taga-Saudi na nagngangalang Rema. At lihim ang kanilang relasyon. Nang mabisto sila ng pamilya ng babae, agad siyang pinauwi. Pero bago pa siya makaalis, nawala si Rema. Ayon sa journal, noong huling gabi nila sa bahay, kakaiba na ang kilos ni Rema. Sobrang tahimik na niya, malamig ang balat at paulit-ulit na sinasabing, "Huwag mo akong iiwan. Dito tayo, magpakailanman." Sa huling entry ni Karim, may mga sulat. Hindi na siya tao. Hindi na siya lumalabas sa araw. Ang mata niya, itim na itim. At kapag gabi, parang may kasama pa siyang iba. Pagkatapos kong basahin, biglang namatay ang ilaw. Nabitawan ko ang journal sa gulat. Sa dilim, naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa likod ko. Napalingon ako, pero wala. Kaya tumakbo ako pababa. Habang binubuksan ko ang pinto palabas, hindi ko na marinig ang sarili kong hininga. Ang buong paligid parang nalunod sa katahimikan. At sa rearview mirror ng motor ko, may nakita kong babaeng nakasuot ng itim na abaya. Nakatayo sa bintana ng Bila. Lumipas ang araw. Parang sinusundan ako. Sa barracks tuwing gabi, may kumakaluskos. May tumatawag sa pangalan ko. At sa panaginip ko, lagi kong nakikita si Rema. Umiiyak habang may maitim na nilalang sa likod niya. May sungay, may pakpak. Pero parang tao rin. Nagsasalita sa salitang hindi ko maintindihan. Lumapit ako sa isa kong kababayan, si Kuya Joel, na matagal nang nasa Saudi. Nang ikwento ko ang lahat, tumahimik lang siya at sinabing, "Yung Bila na yan, hindi na dapat tinitirhan. Yung babae, nagpakamatay dyan. Ginapos ng pamilya niya. Sinumpa raw. Sinasabing naging jinn." Ayon kay Kuya Joel, may ilang OFW na rin ang napa-assign sa bahay na yon. Lahat sila nag-uwi ng sumpa. Isa raw sa mga lalaki, pag-uwi sa Pinas, ay nabaliw. Isa naman na aksidente sa disyerto. Kinabukasan matapos mag-inspeksyon. Ako, sinimulan kong dasalan ng sarili gabi-gabi. Pero kahit anong dasal, boses niya pa rin ang naririnig ko sa dilim. Pagkatapos ng 3 linggong matinding takot, hindi na ako nakatiis. Nagpa-transfer ako ng site. Hindi ako nagpaalam. Iniwan ko na lang ang tools ko roon at hindi na binalikan. Pero kahit saan ako lumipat, kahit bagong kwarto, may bumubulong pa rin tuwing 3:00 ng madaling araw. Bumalik ako sa Pilipinas noong Abril. At sa unang linggo ko sa bahay, akala ko ligtas na ako. Pero isang gabi, habang nasa CR ako, nakita kong may sulat sa salamin ng banyo. Uwi na, gamit ang tila basang daliri. Hindi ko alam kung ano ang dala ko pa uwi. Pero isang gabi, tinanong ako ng bunso kong kapatid, "Kuya, sino yung babaeng nakatayo sa may pinto ng kwarto mo?" Pero wala akong kasama sa kwarto at sarado ang pinto.
pakiramdam ko, hindi niya pa rin ako tinatantanan. Ako si Rowena, dating domestic helper sa Dammam. 2017, noong unang pumunta ako roon. Una kong amo ay isang mabait na matandang babae, si Madam Fatima. Dalawa lang kami sa bahay, wala nang ibang kasambahay at bihira lang bumisita ang mga anak niya. Tahimik ang bahay. Pero may isang lugar na ipinagbabawal sa akin simula pa lang. Ang rooftop. Sabi niya, sa wikang Tagalog ko na lang po babasahin para mas maintindihan nating lahat. Sabi niya, huwag kang aakyat doon kahit kailan. Masama doon. Hindi ko pinansin masyado. Inisip ko, baka delikado lang sa init ng araw o baka may sira sa bubong. Hanggang isang gabi, habang naglalaba ako sa likod, napatingala ako sa taas ng bahay. May nakita kong lalaking nakatayo sa rooftop. Puting-puti ang suot. Hindi ko maaninag ang muka. Nakatingin lang siya pababa, diretso sa akin. Kinabukasan, tinanong ko si Madam, may ibang tao po ba dito sa bahay? Sabi niya, wala, tayo lang. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Bigla siyang natagilan. Tumayo, pumasok sa kwarto at hindi na muling lumabas buong araw. Kinagabihan, narinig ko siyang nagdadasal ng malakas sa wikang Arabic. Hindi ko na ulit tinanong. Pero mula noon, gabi-gabi na siyang nagpapasindi ng insenso sa may hagdan. Lumipas ang mga linggo. Lalo lang akong kinilabutan. Tuwing madaling araw, may maririnig akong yapak sa rooftop. Minsan nga parang may humahagik-gik pa. Hanggang sa isang araw, isang kapwa Pinoy sa kabilang bahay ang nagkwento sa akin. Alam mo ba, may dati silang kasambahay na lalaki sa bahay ni Madam Fatima. Pinoy din. Bakit? Tanong ko. Nagpakamatay daw sa rooftop. Binitay ang sarili. Hindi siya pinauwi sa Pinas. Walang nakakaalam kung bakit. Mula noon, hindi na ako makatulog ng maayos. Bawat gabi, parang may nakamasid sa akin. May mga gamit na nawawala sa kwarto. Isang tsinelas, cellphone, kahit pitaka. Pero kinabukasan, bumalik. Nasa ilalim ng kama. Bago ako natapos sa kontrata ko, isang huling insidente ang hindi ko malilimutan. 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa sobrang lamig. Akala ko aircon, pero naka-off. Pagtingin ko sa salamin sa tapat ng kama, may nakasulat gamit ang fog. Bakit mo ako iniwan? Wala akong ibang kasama sa kwarto ng gabing yun. Lumabas ako at natulog na lang sa sahig malapit sa kusina. Pag-uwi ko sa Pilipinas, hindi ko agad nakwento sa pamilya ko. Pero isang linggo pagkatapos kong dumating, napansin ng nanay ko na lagi akong nananaginip. Sinasabi ko raw sa panaginip ko, wala akong kasalanan. Isang araw nagising ako at nakita ko ang dating tsinelas ko sa Saudi. Nasa ilalim ng kama ko sa Pilipinas. Hindi ko dinala yun. Hindi ko inuwi. Hanggang ngayon, pinagdadasal ko na lang siya, ang lalaking yun.
At tuwing naririnig ko ang yabag sa gabi, pinapaalala ko sa sarili ko, wala na ako sa Saudi, wala na ako sa rooftop. Pero may bahagi sa akin na alam kong hindi pa rin siya umaalis. Ako si Neri, dating janitor sa isang lumang mall sa Jeddah na ngayon sarado na. Noon, maintenance kami ng night shift. Kami ang naglilinis ng buong mall mula 10 PM hanggang 6 AM. 3 kaming Pinoy, 5 ang ibang lahi. Ang area ko, basement parking at utility rooms. Pinakang malayo, pinakamadilim at amoy kalawang. Isang gabi, habang nagwawalis ako sa parking area, may narinig akong umiiyak. Mahina lang, parang batang nagtatago. Maeko kasi ang basement, kaya hindi ko mahanap kung saan galing. Maya-maya, biglang tumunog ang isang sirang elevator. Bumukas ito mag-isa at walang sakay. Pero may mga maliit na yapak ng paa sa sahig, basa at patungo sa isang storage room na dapat ay nakalak. Sinundan ko ang yapak gamit ang flashlight. Pagdating ko sa pinto ng storage, nakaawang na ito. Pagbukas ko, nandun ang isang bata, nakaitim, nakatalikod. "Hoy bata, bawal ka rito. Nasaan ang magulang mo?" sabi ko. Hindi siya gumalaw. Nilapitan ko siya at nang tumingin siya sa akin, putya, wala siyang muka. Para lang balat na pantay-pantay, pero naririnig ko siyang humihikbi. Bigla siyang tumakbo papalayo, pero hindi siya gumagalaw sa sahig. Parang dumudulas lang ang katawan niya, walang hakbang. Umakyat siya sa dingding hanggang kisame at saka siya nawala. Kinabukasan, sinabi ko sa supervisor namin, si Amir, isang Arabo na matagal na sa mall. Tahimik lang siya tapos sinabing, sa wikang Tagalog ko na lang po ulit babasahin para mas maintindihan nating lahat. Tapos sinabi niyang, may bata raw na naaksidente dito dati. Nahulog sa elevator. Walang nakaalam hanggang kinabukasan. Hindi na nahanap ang katawan niya. Baka siya yun. Wala raw report dahil tinakpan ng may-ari. Ayaw masira ang reputasyon ng mall. Kinilabutan ako. Mula noon tuwing gabi, may naririnig na akong mga tumatakbong bata, tumatawang mahina, tunog ng elevator na walang laman. Minsan, isang Nepalese naming kasama nakulong sa CR ng basement. Nang buksan namin, nanginginig siya, nangingisay. Ang sabi niya lang paulit-ulit, "He followed me, black boy, no eyes." Nag-resign siya kinabukasan, hindi na bumalik. Noong 2014, isinara na ang mall dahil sa bankruptcy. Pero ang chismis sa mga dating staff, may Arabo raw na bumalik isang gabi para kunin ang naiwan niyang gamit. Hindi na siya nakita. Natagpuan ng sasakyan niya, bukas ang pinto, umaandar pa ang makina. At sa dashcam, huling nakita, isang maliit na batang lalaki, nakatayo sa gilid ng sasakyan at walang muka. Ako, nakauwi na ako sa Pilipinas noong 2016. Pero minsan tuwing umuulan, naririnig ko pa rin sa panaginip ko ang elevator bell at ang iyak ng bata. Gising na ako pero parang naririnig ko pa rin. Sabi nila, ang mga kaluluwang naiwan
sa mga lugar na dapat ay ligtas gaya ng mall ay nagiging galit at ang mga bata, sila ang pinakang matindi. Ako po pala si Helen. May karanasan din ako sa mga multo na yan. Nito lang, June 11, 2025. Nag-duty kami sa arena dahil may event. Naglilinis kaming lahat. Nang natapos na kami maglinis sa mga rooms, naisipan kong mag-CR. Pero nandun na kami lahat sa CR. Kaya sinabi ko sa mga kasamahan ko, gusto ko mag-CR pero nakakahiya kasi ang dami natin. Kaya naghanap ako ng ibang CR. Pumunta ako doon sa dulo sa kabilang CR. Pagdating ko doon, walang tao. Kaya pumasok ako. 6 yung rooms ng CR. Binuksan ko lahat at doon ako pumasok sa dulo. Pagtingin ko, hindi nalinisan. Pero wala namang dumi. Kaya lumabas ako at pumunta sa lababo. Kumuha ako ng panglinis. Tapos pinunasan ko yung upuan ng bowl. Pagkatapos kong gumamit ng CR, lumabas na ako. Normal lang. Kaya bumalik ako doon sa mga kasamahan ko. Nagpatuloy na kami sa paglilinis sa buong VIP area. Kasama ko yung kaibigan kong Indonesian at pumasok kami sa CR kung saan ako galing kanina. Tapos, nag-check kami kung may mga dumi ba na dapat linisan. Kaya tinulak namin lahat ng pintuan ng banyo. Banda doon sa dulo pagtulak ko, sarado na. Tapos, may biglang nagsalita. So sabi ko sa kasama ko, sa dulo may tao. Tapos sabi ng kasama kong Indonesian, sa wikang Tagalog ko na lang po babasahin para mas maintindihan ng lahat. Tapos sabi ng kasama kong Indonesian, paano nakapasok ang tao dyan? Sarado na yan. Walang susi noon pa. Doon na ako nakaramdam ng takot. Ang sabi ko, may sumagot pa nga pagtulak ko ng pinto at narinig ko yung Doon na kami nakaramdam ng lamig ng hangin at tumayo na ang mga balahibo namin. Hindi ako mapalagay, kaya pinasilip ko sa kanya ang ilalim kasi makikita naman kung may tao. Pagsilip niya, wala siyang nakita. Kaya kinalabog ko ang pinto. Pinilit kong buksan, pero hindi talaga mabuksan. Lumabas kami at naghanap ng susi. Nung nakahanap kami ng susi, bumalik kami at binuksan ko. Pagbukas, wala ngang tao. Tapos tinanong ko ang kasama kong Indonesian, kailan pa ba to sarado? Ang sabi niya, matagal na. Sabi ko, kung matagal na, paano ako nakapag-CR dyan kanina? Dyan ako gumamit. Pagpasok ko, ang dumi pa nga at nilinis ko pa, tapos matagal na palang nakasarado yan. Pagkatapos nun, may nagparamdam sa amin noong time na yon. At sinabi ko sa amo namin ang nangyari. Dahil yung kasama kong Indonesian, natakot na. Ayaw na maglinis doon sa CR na yon. Kaya pinuntahan ng amo namin ang CR na yon. Nang makarating siya doon, ang sabi niya lang, tuwing papasok kami sa CR, magbismila daw kami. Pumunta rin yung amo namin doon at dinasalan niya ang buong lugar. Matapos yon, nagpatuloy na kami sa paglilinis. Hanggang dito na lang po. Ito ang story ko dito sa Riyadh. Salamat.
Ako si Vincent, isang OFW sa Riyadh. 2019 yon. First time kong lumabas ng Pilipinas para magtrabaho. Maintenance technician ako sa isang high-rise building malapit sa Alpay Saliyah Tower. Maganda ang sahod, pero mahirap ang buhay mag-isa, lalo na sa disyerto. Akala ko, ang kalaban ko lang dito ay homesickness. Hindi ko alam, may mas malala pa pala. Ang building kung saan ako naka-assign ay luma na. Kwento ng mga Arabo kong katrabaho, dati raw itong residential building pero ginawang opisina. Sa taas ng 14th floor, may rooftop na may water tanks at ventilation units. Kadalasan, kami lang ang umaakyat doon para sa maintenance. Pero may babala ang isang matandang janitor na si Amjad. Huwag kayong aakyat sa rooftop kapag alas 10 na ng gabi. May tumatawag sa itaas pero hindi tao. Tinagalog ko na lang po para mas maintindihan nating lahat. Akala ko, trip lang niyang manakot ng bagong salta, pero nagsimula nang mag-iba ang ihip ng hangin pagkatapos ng isang gabing naiwan ako mag-isa. Mga alas 8 ng gabi, may tumawag mula sa opisina sa 12th floor. Hindi raw gumagana ang aircon. Kailangan kong puntahan ang control panel na nasa rooftop. Sabi ko, mabilis lang to. Habang papunta ako sa taas, tahimik ang buong gusali. Pagdating ko sa rooftop, malamig ang hangin kahit disyerto. Nakakakilabot pero hindi ako nagpapahalata. Sinilip ko agad ang control panel habang abala ako sa pag-aayos. May narinig akong tunog. Tila tunog ng paa na nakayapak. Lumingon ako. Walang tao. Inisip kong baka ibon. Pero muli kong narinig ang tunog. Mas malapit na. Nang tumalikod ako, may nakita akong babae. Nakatayo sa dulo ng rooftop. Puting-puti ang suot. Mahaba ang buhok na abot bewang. Hindi ko nakita ang mukha niya. Nakayuko. Akala ko isa siyang office staff na naligaw. Pero may mali. Nakayapak siya at wala siyang anino. Excuse me po? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Hindi siya gumalaw. Tinignan ko ulit. Wala na siya. Kinabahan ako. Napatakbo ako pababa. Habang bumababa ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin sa hagdan. Pagbalik ko sa lounge, sinabi ko kay Adnad, kaibigan kong Pakistani. Namutla siya. Sabi niya, may mga staff na rin daw noon ang tumalon mula sa rooftop. Sinasabing may tumatawag daw sa kanila. Lahat sila naririnig ang boses ng isang babae. Minsan, parang tinitipon ka niya. Parang may mahi ka. Ilang gabi pagkatapos nun, may cleaner na nawawala. Nahanap siya sa rooftop, nakatayo sa gilid, parang nakikipag-usap sa wala. Nang hilahin siya pababa, parang wala sa sarili. Paulit-ulit lang yung sinasabi niya. Huwag kang umalis, kasama na kita. Dahil sa insidente, pinasara ang rooftop. Pero isang gabi, habang natutulog ako sa barak sa 3rd floor, nagising ako sa tunog ng PA system. May boses ng babae. Tulong. Lumabas ako ng kwarto, pero ang hallway ay madilim. Nang tumingin ako sa salamin sa dulo ng hallway, may nakita akong anino ng babae. Mahaba ang buhok, pero pagharap ko,
wala naman talaga. Ilang buwan pagkatapos, umuwi ako sa Pilipinas. Hindi ko na kinaya. Sa tuwing naiisip ko ang nangyari sa rooftop, nanlalamig pa rin ang buong katawan ko. Hindi ako sigurado kung multo ba talaga yon o kung may mas malalim pang dahilan. Pero sa Riyadh, sa ilalim ng katahimikan ng gabi, may mga nilalang na hindi mo na dapat istorbohin. Kaya kung OFW ka sa Middle East, lalo na sa mga lumang gusali, huwag kang aakyat mag-isa sa rooftop. Akala ko tapos na ang lahat nang umuwi ako ng Pilipinas mula Riyadh. 3 buwan na akong nakabalik. Tahimik na ang buhay kahit papano. Pero ang katawan ko parang nasa Pilipinas. Tapos ang kaluluwa ko naiwan pa rin sa rooftop. Pagbalik ko sa bahay namin sa Pampanga, nagsimula ang panaginip. Gabi-gabi, panaginip lang ang inaasahan ko. Pero hindi ito ordinaryo. Paulit-ulit akong nananaginip na nasa rooftop pa rin ako ng gusali sa Riyadh. May babaeng nakaputi, nakayuko, palapit ng palapit. Hanggang sa isang gabi, hindi lang sa panaginip ko siya nakita. Nagising ako na may basang bakas ng paa sa sahig ng kwarto ko, tulad ng nakita ko sa rooftop. Pati unan ko, may amoy disyerto, alikabok, amoy Riyadh. Lumapit ako kay nanay. Pinayuhan akong pumunta sa albularyo. Akala ko mababaw lang. Pero nang makita ako ng matandang albularyo, napaatras siya agad. "Anak, may dinala kang hindi mo alam. Hindi siya taga rito. Hindi siya tao." Pinahiran niya ako ng langis sa noo. Umusok ito. Biglang namatay ang ilaw at may umihip na malamig na hangin sa loob ng bahay. Sa likod ko, parang may huminga. Habang isinasagawa ang bawi espiritu, nagsimulang magsalita ang albularyo na parang sinasaniban. "Ako si Laila. Dati akong kasambahay sa Riyadh. Ginahasa at pinatay ako ng amo ko sa rooftop. Itinapon na ang bangkay ko sa tangke ng tubig. Hindi nila ako nakita. Wala akong lakas noon. Pero ikaw ang tumingin sa akin. Ikaw lang ang nakaramdam. Ikaw lang ang babalikan ko." Nagdesisyon ang albularyo na dalhin ako sa sapa sa bukid. Doon daw dapat putulin ang ugnayan namin. Pinadala niya ang damit ko na ginamit ko sa Riyadh. Sinunog habang may dasal. Pinatayo niya ako sa gitna ng bilog na asin. Hawak niya ang anting-anting na gawa sa buhangin ng disyerto. Biglang may sumigaw sa hangin. Nagdilim ang paligid. "Vincent!" Boses ng babae, malapit at parang nasa likod ko. Hindi ko na kinaya. Napaluha ako sa takot. Pero sa huling sandali, tumigil ang hangin. Tila nawala ang bigat sa katawan ko. Sinabi ng albularyo, "Hindi ikaw ang kailangan niya. Gusto lang niyang marinig na hindi siya nakalimutan. At ngayon, malaya na siya." Lumipas ang 1 linggo. Tahimik na ulit ang paligid. Nawala na ang panaginip. Akala ko tapos na. Hanggang sa makatanggap ako ng liham mula sa Riyadh. Galing sa dati kong katrabaho na si Adnan. Sa loob ng sobre, may litrato, rooftop, at sa gilid nito, may babaeng nakaputi, nakangiti, at may note si Adnan. "Vincent, ang rooftop bukas na ulit, pero sa gabi may naririnig na boses. Alam mo kung ano raw sinasabi?" "Si Vincent lang ang nakausap ko. Siya lang ang tumulong sa akin." Hindi ko nababalikan ang Riyadh. Hindi dahil sa takot,
kundi dahil alam kong may mga bagay na hindi natin kailangang maintindihan o balikan pa. May mga tanong na hindi na dapat hanapan ng sagot at may mga multo na mas pipiliin kong kalimutan kaysa muling pagbigyan. Araw-araw natutunan kong tumanggap. Hindi lahat ng karanasan ay may closure. At hindi lahat ng naiwan ay kailangan mong balikan. Kaya ngayon, tahimik na akong namumuhay sa bayan namin. Walang rooftop, walang boses, walang multo. At sa tuwing umiihip ang malamig na hangin sa gabi, pumipikit na lang ako at sinasabi sa sarili na tapos na yun. Hindi ko na kailangang balikan. Hindi ko na siya kailangang maalala. Ako si Benny, OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Taong 2010 to 2015. Noong taong 2014, lumipat kami ng bagong accommodation kung saan ang building na nilipatan namin ay sadyang napakaluma na. Ginagamit ang building na to noon ng iba't ibang lahi kasi dito sila namamalagi pag nag-umra o nagdadasal sila sa Maka. Ang supervisor namin na Pinoy naisipang kunin ang 4th floor para lahat ng Pinoy doon ma-accommodate. So bawat room may 16 na tao ang nakatira. 6 na flat yon lahat. 1 week pa lang ako sa accommodation. Meron na akong nararamdaman. Gawa ng sa Pinas pa lang, meron na din ako nakikita. Isang gabi, tulog na ang lahat at naiihi ako. Halos magmamadaling araw na rin. Ang CR ay nasa labas pa. Marami ang CR doon, siguro mga 7. Nang biglang may nakita akong bata na nakaitim pumasok sa dulong CR. Bigla akong napaisip, paano magkakaroon ng bata dito? Kami-kami lang dito. Kaya ang ginawa ko, sinundan ko sa dulo. Pagbukas ko, wala namang bata. Hindi ko na lang pinansin, gawa ng 3:00 na ng madaling araw. Kaya tuluyan na akong bumalik sa higaan ko. Hindi ako nagkwento sa mga kasama ko. Then another day ulit, ganong senaryo na naman. Naihi ulit ako, madaling araw. Pero doon ko na nakita yung batang nakaitim. Nasa loob na ng kwarto namin. Tumakbo sa kabilang partition. Pero hinayaan ko na lang at hindi ko na pinansin. One time, nagkainuman kaming lahat sa room dahil merong nag-birthday. Niloko ko pa yung pinakang matanda sa amin. Kuya, meron kang kasama sa room, no? Tumawa lang siya. Oy, hayaan mo lang yun. Alaga natin yan dito. Matagal ko nang nakikita yan. Napatanong ako. Kuya, ano ba yung nakikita mo? Batang nakaitim na maliit. Nagtawanan na lang kami kasi pati siya nakakakita din pala. Isang gabi ulit, namasyal ako sa kabilang room. Pagpasok ko pa lang sa room nila, napansin ko agad yung mga kortina nila ginawa nilang division para may privacy sa bawat nakatira doon. So pinasok ko na yung isang friend ko, tas nakita ko na naman yung nakaitim na bata na maliit. Ano ba yan? Pati ba naman dito? Sabi ng friend ko nung kwento ko, ano ka ba? Alaga ako yan dito. Madalas yan dito sa room, patakbo-takbo. Lalo dito sa loob ng partition ko. Hindi lang namin pinapansin. Gawa ng swerte ko yan. Sabi niya. Until nalaman ko na lang na pati pala sa kabilang flat, nakikita nila ang batang nakaitim.
Kaya nagtanong ako sa ibang lahi na naunang tumira roon. Siya daw yung bata na naiwan ng pamilya niya sa 4th floor at nahulog sa hagdan. Bago ka kasi umakyat sa hagdan, mga 20 step bawat floor. Doon daw nahulog ang bata. Madami na ring aksidente na naganap sa lumang building na yon. Kaya mura na lang pinapaupahan ng kumpanya namin. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.